Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Ang dami kasing gumugulo sa isip ko, pero isa lang ang sigurado. Ako ang dahilan kung bakit gumuho ang buhay ko. Ako rin ang dahilan kung bakit may mga taong nasaktan nang hindi nila inaasahan. Nakilala ko si Marco sa isang opisina kung saan ako nagtatrabaho bilang assistant. Siya ang manager ng department namin. Matangkad, gwapo, at hindi maitatanggi ang kanyang presensya. Pero higit sa lahat, may asawa siya. At alam kong dapat, hanggang doon lang ang tingin ko sa kanya. Ngunit hindi ko napigilan ang sarili ko. Sa tuwing magtatama ang mga mata namin, nararamdaman ko ang kakaibang koneksyon. Akala ko noon, simpleng paghanga lang yon. Pero unti-unti, naging mas malalim. Hanggang sa isang araw, nagkaroon kami ng pagkakataong mag-usap ng mas matagal. Alam mo, iba ka. Sabi niya habang nakaupo kami sa isang coffee shop malapit sa opisina. Hindi ko alam kung bakit pumayag akong sumama sa kanya. Pero sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay espesyal ako. May kakaibang liwanag ka na hindi ko nakikita kahit sa asawa ko. Ang bawat salitang binitiwan niya ay parang mga palaso sa puso ko. Alam kong mali, pero hinayaan ko. Hinayaan kong mahulog sa patibong na siya mismo ang naghain. Ang mga susunod na araw ay naging mas mahirap para sa akin. Hindi na sapat ang magpalitan kami ng ngiti sa opisina. Naghanap ako ng mas malalim na koneksyon. At bago ko pa namalayan, naging kabit na ako. Hindi ko ito ipinagmalaki, pero hindi ko rin ito itinanggi. Sa tuwing kasama ko si Marco, pakiramdam ko ay ako ang mundo niya. Tinatawag niya akong buwan dahil ako raw ang nagbibigay liwanag sa madilim niyang gabi. Isang linyang paulit-ulit niyang binibigkas na parang itinatatak sa utak ko. Pero alam kong hindi ako ang buwan sa buhay niya. Isa lang akong ulap na panandaliang dumaan at ang buwan ay ang asawa niyang si Clara. Si Clara, isang babaeng hindi ko pa nakikita. Pero sa tuwing nababanggit ni Marco ang pangalan niya, nakakaramdam ako ng matinding inggit. Hindi ko alam kung paano niya nagawang magpatuloy na mahalin ang babaeng yon habang ako ang kasama niya. Pero sa tuwing tinatanong ko siya kung bakit hindi niya ito hinihiwalayan, lagi niyang sinasabi, mahirap, hindi ganun kadali. At kahit gaano kasakit, tinanggap ko yon. Tinanggap ko na ako ang pangalawa, ang nasa likod, ang tago. Isang gabi, nag-text siya sa akin. Kailangan kita. Puntahan mo ako. Hindi ko alam kung bakit, pero agad akong pumayag. Dumiretso ako sa isang hotel kung saan madalas kaming magkita. Pagdating ko, nakita kong namumugto ang mga mata niya. May problema ba? Tanong ko habang inaabot ang kamay niya. Nag-aaway na kami ni Clara. Hindi ko alam kung paano ko ito aayusin. Ang sakit ng mga salitang yon. Sa kabila ng lahat ng pinagsamahan namin, siya pa rin ang nag-aalala para sa asawa niya. Akala ko, ako na ang mundo niya, pero hindi pala. Sa kabila ng lahat, si Clara pa rin ang iniisip niya. Pero hindi ko siya iniwan. Pinili kong manatili, kahit alam kong ang bawat sandali ay parang paglalagay ng kutsilyo sa puso ko. Hanggang sa dumating ang isang araw na nagbago ang lahat, nalaman ni Clara ang tungkol sa amin. Hindi ko alam kung paano, pero isang gabi, tumawag siya sa akin. Ikaw si Mia, tama ba? Malamig ang boses niya, parang wala ng pagmamahal. Hindi ko alam kung sino ka. Sagot ko, pero alam kong si Clara yon. Huwag kang magpanggap. Alam ko ang lahat. Alam ko kung gaano ka kababa. Hindi ko alam kung paano ako sasagot. Hindi ko na narinig ang mga susunod niyang sinabi dahil binaba ko ang tawag. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Ang bigat ng konsensya ko, pero pilit ko itong nilabanan. Kinabukasan, nagkita kami ni Marco. Tahimik siya, parang may iniisip. Mia, tapos na tayo. Hindi ko kaya. Mahal ko pa rin si Clara at gusto ko siyang bumalik sa akin. Parang bumagsak ang mundo ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang katotohanan. Ako ang dahilan,
kung bakit nasira ang relasyon nila. Pero sa huli, ako pa rin ang iniwan. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin iyon. Ang bawat sandali kasama niya ay nagmistulang isang ilusyon, isang bagay na hindi kailanman magiging totoong akin. Simula noon, bumagsak ang buhay ko. Hindi ko na kayang pumasok sa opisina dahil sa takot na makita siyang masaya kasama ang asawa niya. Ang mga dating kaibigan ko ay unti-unting lumayo sa akin at kahit ang pamilya ko ay hindi na ako kinakausap. Ako ang naging dahilan ng lahat ng sakit at ngayon ako ang nagdurusa. Isang gabi, habang mag-isa ako sa apartment, narinig ko ang tunog ng telepono ko. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Sinagot ko ito at isang boses ang narinig ko. Ang boses ni Clara. Alam mo ba, Mia, hindi lang ikaw ang nasaktan, pero huwag kang mag-alala. Darating din ang araw na mararamdaman mo ang sakit na naramdaman ko. At kapag dumating ang araw na yon, sana maisip mo kung bakit nangyari iyon. Nang binaba niya ang tawag, naramdaman ko ang panginginig ng katawan ko. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong bumalot sa akin. Parang may paparating na hindi ko inaasahan. Nagising ako ng may bigat sa dibdib na parang hinahalukay ang bawat himaymay ng aking pagkatao. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit. Ang kahapon na puno ng kasalanan o ang ngayon na puno ng pagsisisi. Nakatingin ako sa kisame. Pilit iniintindi kung paano ko narating ang puntong ito. Ang dating masayang mundo ko, punong-puno ng pagnanasa at pag-aakalang tama ang maling desisyon, ngayon ay isang guho. Si Marco, ang lalaking iniwan ng lahat para sa akin. Ang dahilan ng bawat kabig ng puso ko. Oo, ako ang kabit. Ako ang babaeng tumanggap ng pag-ibig na hindi para sa akin. Hindi ko inisip ang sakit na dulot ko kay Lian, ang kanyang asawa. Sa halip, tinuon ko ang sarili ko sa kilig, sa mga paglalambing ni Marco, sa mga lihim naming tagpuan. Ang bawat halik niya, ang bawat bulong na ikaw ang mahal ko, ay parang lason na unti-unting pumatay sa konsensya ko. Pero hindi ko yun pinansin. Ginusto ko siya. Pinili ko siya. Noong una, parang perpektong kwento ang lahat. Magkakapit kamay kami sa dilim, palihim na tumatawa habang tinitingnan ang mga litrato ni Lian sa social media. Hindi niya ako naiintindihan. Sabi ni Marco, ikaw ang buhay ko ngayon. Ako naman, nabingi sa tamis ng kanyang mga salita. Hindi ko inisip ang katotohanan na kung nagawa niyang iwan si Lian para sa akin, ano ang pipigil sa kanya na gawin din yun sa akin balang araw? Ngunit ang araw na yon, tila isang bangungot, dumating nang hindi ko inaasahan. Nagsimula ang lahat noong tumawag si Marco isang gabi. May problema, sabi niya, halata ang kaba sa boses. Si Lian. Nagkausap kami. Nagpapatawad na siya. Napahinto ako. Parang may sumabog na bomba sa loob ng utak ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, pilit na inaalis ang panginginig sa boses ko. Baka kailangan kong bumalik sa kanya para sa mga bata. Ang mga salitang yon ay parang kutsilyong bumaon sa puso ko. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Mula sa pagiging sentro ng mundo niya, bigla akong naging isang anino, isang bagay na iniwan sa likod, isang pagkakamali. Nagpuyat ako noong gabing yon. Iniisip kung paano ko siya mapapanatili. Sinubukan kong ipaglaban ang nararamdaman ko. Kinausap ko siya, nagmakaawa, umiyak. Ako ang pinili mo. Ako ang mahal mo. Sigaw ko. Pero ang mga mata niya, na dati puno ng pagnanasa, ngayon ay malamig. Hindi madali para sa akin, sagot niya. Pero kailangan kong gawin ang tama. Ang tama? Paano naging tama ang iwan ako? Paano naging tama ang magbalik sa kanya matapos ang lahat ng mga pangako niya sa akin? Hindi ko maintindihan. Parang dinudurog ang pagkatao ko sa bawat salita niya. Pero ang pinakamalaking dagok ay dumating ilang araw pagkatapos. Dumating si Lian sa bahay ko nang hindi ko inaasahan. Hindi na siya ang babaeng mukhang kawawa sa mga litrato na pinagtatawanan namin ni Marco. Sa harap ko ngayon ay isang matatag na babae, may hawak na dignidad,
na akala ko'y nawasak na. Hindi kita sinisisi, sabi niya. Kalmado ang tono, ngunit matalim ang mga mata. Pero gusto kong malaman mo na bumalik siya sa akin, hindi dahil mahal ka niya, kundi dahil napagtanto niyang ako ang tahanan niya. Hindi ko alam kung anong mas masakit, ang malaman na bumalik si Marco sa kanya o ang marinig na hindi niya ako kailanman itinuring na tahanan. Ako pala, sa kabila ng lahat, ay isang pansamantala lang. Ngunit ang twist sa lahat ng ito ay dumating sa huling bahagi ng pag-uusap namin. Bago siya umalis, iniabot niya sa akin ang isang sobre. Basahin mo, sabi niya. Nang buksan ko yon, isang liham mula kay Marco ang bumungad. Ang bawat linya ay parang lason. Hindi kita kailanman minahal nang higit pa kay Lian. Isinulat niya, ginamit kita para punan ng kawalan sa buhay ko. Pero ngayon, alam kong siya ang kailangan ko. Paumanhin. Napaupo ako sa sahig. Hawak ang liham na parang isang patalim. Ang sakit ay hindi maipaliwanag. Parang pinagsakluban ako ng langit at lupa. Ang buong mundo ko, na itinayo ko sa maling pag-ibig, ngayon ay bumagsak sa harapan ko. Pero higit sa lahat, naramdaman ko ang karma na matagal ko nang nilalabanan. Ako ang sumira sa relasyon nila. At ngayon, ako ang iniwang basag. Sa sulok ng kwarto, sa gitna ng katahimikan, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Ano ang gagawin ko ngayon? Ang sagot, hindi ko pa alam. Ang sigurado lang, hindi na ako ang dating ako. Nagsimula ang araw ko sa malagkit na hangin ng Hunyo, ngunit hindi iyon ang bigat na bumabalot sa dibdib ko. Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang linggong pag-iwas, nagpasya akong harapin si Marco. Hindi ko na kayang tiisin ang mga tawag at mensahe niya. Ang paulit-ulit na pagmamakaawa na mag-usap kami ng maayos. Nasa harap ko ang pintuan ng kapehan kung saan kami unang nagkita. Ngunit sa halip na kilig, isang matinding kaba ang nararamdaman ko. Alam kong wala nang maibabalik. Alam kong ako ang dahilan kung bakit nasira ang lahat sa pagitan niya at ni Ana. Pagpasok ko, agad ko siyang nakita. Nakaupo siya sa sulok, mukhang pagod ngunit pilit pa ring ngumingiti nang makita ako. Tinapik niya ang upuan sa harap niya, parang sinasabi na, dito ka. Naupo ako, pero hindi ko siya matingnan ng diretsyo. Ang mga mata niya, na minsang naglalagablab sa pagnanasa para sa akin, ay tila puno ng galit na hindi niya masabi. Salamat at pumunta ka, bungad niya. Ang boses niya ay malamig, malayo sa dating kalambingan nito. Sumagot ako, Marco, hindi ko na kayang ituloy ito. Alam kong mali mula sa simula, pero hinayaan kong magpatuloy tayo. Ayoko na. Tumawa siya, isang mapait na tawa na para bang sinasabi niyang huli na ang lahat para sa mga pag-amin ko. Mali? Ngayon mo lang sasabihin yan? Matapos mong sirain ang buhay ko, ang buhay namin ni Ana. Ang bawat salita niya ay parang kutsilyo na tumatama sa puso ko. Oo, alam kong ako ang dahilan kung bakit nagkahiwalay sila. Pero hindi ko inakala na ganito katindi ang epekto nito sa kanya. Akala ko noon, kami ni Marco ang magtatapos na magkasama. Akala ko, ang pagmamahal na naramdaman namin ay sapat na dahilan upang talikuran niya si Ana. Pero ngayon, malinaw na hindi iyon pag-ibig, kundi isang kasalanan na walang kapatawaran. Marco, alam kong nasaktan ka, pero nasaktan din ako. Hindi mo alam kung gaano kahirap para sa akin tanggapin ang lahat ng ito, na naging kabit lang ako, na wala akong lugar sa buhay mo. Sabi ko, pilit na inaayos ang boses ko kahit nanginginig ang mga kamay ko. Nasaktan ka. Ikaw ang nasaktan? Paano si Ana? Paano ang 7 taon naming magkasama? Paano ang mga pangarap namin na sinira mo dahil sa sarili mong kasakiman? Tumayo siya at sa unang pagkakataon, nakita ko kung gaano siya galit. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang tumingin sa amin, pero wala siyang pakialam. Hindi ko ginusto. Marco, ikaw ang pumili.
Ikaw ang nagdesisyon na lumapit sa akin, na lokohin siya, sagot ko. Pero alam kong ang bawat salitang lumalabas sa bibig ko ay walang saysay. Ako ang taong pumasok sa buhay nila at sinira ang lahat. Tumahimik siya bigla. Umupo ulit, pero halos bumagsak ang katawan niya sa upuan. Kita ko ang pagod sa mukha niya. Hindi lang ito pisikal na pagod. Ito yung tipo ng pagkapagod na dulot ng walang katapusang pagsisisi. Sa pagitan ng katahimikan namin, naramdaman ko ang bigat ng mga desisyong ginawa namin. Ang iniwasan naming usapan ay ngayon bumabalik sa amin na parang alon na hindi mapipigilan. Alam mo ba kung ano ang pinakamalaking kasalanan mo? Tanong niya, ngunit hindi niya ako hinintay na sumagot. Ginawa mo akong tao na hindi ko gusto. Sa'yo, naging manloloko ako, naging taksil ako. At ngayon, wala na akong natirang respeto sa sarili ko. Walang natirang pagmamahal sa akin, kahit ang sarili kong pamilya. Hindi ko alam kung paano sasagot. Sa totoo lang, wala akong sagot. Ang mga luha ko ay nagsimulang bumagsak, pero hindi ko ito pinigilan. Walang saysayang pag-iyak ko. Wala itong magagawa para maibalik ang mga nasira ko. Tumayo siya muli. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya galit. May kakaibang kalmado sa kilos niya na mas nakakatakot kaysa sa galit. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Wala kang maibabalik. Pero tandaan mo ito. Kung ano man ang ginawa mo sa amin, babalik din sa'yo. Hindi mo alam kung paano, kung kailan. Pero babalik ito. Bago pa ako makasagot, tumalikod siya at iniwan ako sa mesa. Pinanood ko siyang lumabas ng kapehan at sa bawat hakbang niya, naramdaman ko ang bigat ng mga salita niya. Hindi ako makagalaw. Parang ang buong mundo ko ay nawasak sa harap ko. Pero sa likod ng lahat ng sakit at pagsisisi, may bahaging iniisip ko pa rin kung tama nga siya, kung ang karma ay darating sa akin, gaya ng sinabi niya. Pag-uwi ko sa apartment, ang katahimikan ay naging mas mabigat. Pagpasok ko sa kwarto, nakita ko ang isang papel sa mesa. Hindi ko maalala kung saan galing yon, pero may nakasulat, "Isang araw, ikaw rin ang iiwan." Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang papel. Sino ang nagsulat nito? Kailan ito naiwan dito? Ngunit bago ko pa masagot ang mga tanong ko, narinig ko ang tunog ng pintuan. May bumukas, ngunit wala akong inaasahan. Sa kabila ng lahat ng kasalanang nagawa ko, hindi ko akalain na darating ang araw na ako ang magmamakaawa. Kahit anong pilit kong ibalik ang nakaraang saya, tila ba unti-unting nagiging abo ang lahat. Nakatingin ako ngayon sa salamin. Tila estranghero ang nakikita ko. Isang babaeng duguan ng puso at nilamon ng sariling kasakiman. Si Marco ang lahat sa akin. Sa kanya ko nadama ang init ng pagmamahal na hinanap ko sa mahabang panahon. Hindi ko inisip ang sakit na idudulot ng aming relasyon, lalo na kay Lea, ang kanyang asawa. Sa bawat bulong niya ng "ikaw lang ang mahal ko", nakalimutan ko ang tama at mali. Ang akala ko noon, ako ang bida sa kwento. Ngunit ang hindi ko alam, ako pala ang kontrabida sa buhay ng iba. Ngunit ang kasiyahan ay hindi nagtatagal. Dumating ang araw na unti-unti kong naramdaman ang paglamig ni Marco. Hindi na niya ako tinatawagan. Hindi na rin siya dumadalaw tulad ng dati. Sa tuwing sinusubukan kong magtanong, palaging may dahilan. Trabaho, pamilya, o kaya'y pagod. Hanggang sa isang gabi, nagdesisyon akong harapin siya. Hindi ko na kayang maghintay. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyayari. Pumunta ako sa bahay nila, kahit alam kong mali. Sa labas pa lang, ramdam ko na ang bigat ng hangin. Nakita ko mula sa bintana si Marco at si Lea na magkasama sa sofa. Nag-uusap sila, marahang nagngingitian, at tila ba may bumalik na koneksyon sa kanilang dalawa. Ang sakit. Parang sinampal ako ng realidad. Isang bagay na hindi ko pa naramdaman noon. Nakita ko kung paano niya hinawakan ang kamay ni Lea. Isang simpleng kilos na nagparating sa akin ng mensaheng malinaw. Hindi na ako ang laman ng puso niya. Tumakbo ako palayo, ngunit hindi ko alam kung saan pupunta. Ang sakit ay bumalot sa akin,
Mas matindi pa kaysa sa sakit na maaari kong idulot sa iba. Dumiretso ako sa bar, nagpakalunod sa alak, umaasang makakalimutan ko ang lahat, kahit panandalian lang. Pero kahit gaano karaming baso ang ininom ko, si Marco pa rin ang nasa isip ko. Ang nangiti niya, ang mga pangako niya, ang mga araw na akala ko'y akin lang siya. Ang lahat ng iyon ay naging usok, biglang nawala, at iniwan akong walang laman. Kinabukasan, nagdesisyon akong puntahan si Marco sa opisina. Hindi ko na kaya ang pag-iwas niya at kailangan kong marinig mula sa kanya ang katotohanan. Dumaan ako sa lobby, umakyat sa elevator, at diretso sa kanyang cubicle. Ngunit bago pa man ako makalapit, nakasalubong ko si Lea. Nagulat siya, pero mas nagulat ako sa kanyang reaksyon. Hindi galit, hindi poot, kundi ngiti na tila ba puno ng awa. "Alam ko ang lahat," sabi niya. Isang simpleng linya na parang kidlat na tumama sa akin. Nagsimula akong magpaliwanag, ngunit pinigilan niya ako. "Hindi mo kailangang magpaliwanag. Ang mahalaga, tapos na ito." Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Lumabas siya ng opisina at iniwan ako sa gitna ng hallway. Pakiramdam ko'y isang maliit na bagay na tinapakan. Nang makita ko si Marco, hindi ko na napigilan ang luha ko. "Bakit? Ano nangyari?" Sabi mo. "Ako lang ang mahal mo." Sigaw ko sa kanya. Tumingin siya sa akin ng diretsyo, walang bahid ng pagmamahal. Hindi ko alam kung paano ko nagawa yon kay Lea, pero ngayon ko lang napagtanto. Siya ang tahanan ko. Ikaw. Ikaw ay panandalian lang. Ang bawat salita niya ay parang kutsilyo sa dibdib ko. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang sinabi niya. "Nagkasala ka rin. Hindi lang ako ang may kasalanan dito. Pareho tayong nagkulang." Pilit kong sinagot. Tumango siya. "Oo, nagkamali ako. Pero hindi ibig sabihin nito'y ikaw ang tama. At kahit anong gawin ko, hindi ko kayang talikuran si Lea. Ayoko na." Iniwan niya ako roon. Walang paumanhin, walang pangako ng pag-asa. Para akong itinulak sa bangin. Para akong hinubaran sa harap ng lahat. Sa bawat hakbang niya palayo, naramdaman ko ang bigat ng karma. Ito na ang simula ng lahat. Ang sakit na ako mismo ang nagdulot sa sarili ko. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nagbago ang mundo ko. Hindi na tumatawag si Marco, hindi na ako binibisita. Ang mga kaibigan ko, isa-isa ring lumayo. Ang mga usap-usapan sa opisina, ang mga tingin ng mga tao sa akin, lahat iyon ay tila nagsasabing isa akong masamang tao. Kahit saan ako magpunta, nararamdaman ko ang bigat ng pagkakamaling nagawa ko. Ang bahay ko, na dati puno ng alaala ng saya, ngayon ay tila isang kulungan. Wala akong kasama, wala akong kausap. Ako lang. At ang konsensya kong hindi tumitigil sa pagbulong ng kasalanan mo ito. Isang umaga, nagising ako sa tunog ng pintuan. May sulat na iniwan sa harap. Binuksan ko yon at nakita ang pangalan ni Marco sa envelope. Nanginginig ang kamay ko habang binabasa ang sulat. Wala itong mahaba o magulo. Isang pangungusap lang ang naroon. Sana matutunan mong patawarin ang sarili mo kahit hindi kita kayang patawarin. Sa sandaling yon, naramdaman ko ang isang kakaibang takot. Hindi dahil iniwan niya ako, kundi dahil alam kong hindi ko kayang patawarin ang sarili ko. Sa unang pagkakataon, natagpuan ko ang sarili kong mag-isa sa isang lugar na tila banyaga sa akin, kahit pamilyar ang paligid. Nasa loob ako ng aming dating tahanan, ang unit na pinagsaluhan namin ni Marco, ang lalaking iniwan ng kanyang asawa para sa akin. Pero ngayon, bawat sulok ng espasyo ay parang sumisigaw ng kawalan. Ang mga muwebles na dati puno ng kwento ng aming pagsasama ay tila nawalan ng kahulugan. Ang mga larawan naming magkasama, na minsan kong ipinagmalaki, ay wala na sa dingding. Sa halip, may mga kakulangan sa pintura, mga bakas ng tinanggal na mga alaala. Nakaupo ako sa sofa,
Ang parehong sofa kung saan kami minsang naghalakhakan habang nagpaplano ng aming kinabukasan. Ngunit ang halakhak na yon, ang mga pangarap na yon, ay naglaho tulad ng usok. Sinubukan kong magpakasaya sa ideya na nakuha ko ang taong gusto ko, ang lalaking sinira ko ang buhay para makuha. Ngunit ngayon, ang tanong na paulit-ulit na sumisiksik sa utak ko ay, para saan lahat ng ito? Hindi ko magawang sisihin si Marco sa nangyari. Oo, siya ang nagbitiw ng mga salitang, hindi na kita mahal. Pero alam kong hindi ito biglaan. Hindi ito isang desisyon na ginawa niya sa isang gabi. Nagsimula itong unti-unti, sa mga tahimik na hapunan, sa mga hindi na niya sinasagot na tanong, sa mga gabi kung saan mas pinili niyang magtrabaho kaysa makasama ako. At sa huli, dumating ang araw na iniwan niya ako, tulad ng pag-iwan niya sa unang asawa niya. Karma, ang tawag nila. Pero hindi ko akalain na ganito kasakit ang maramdaman ang bigat ng sariling kasalanan. Tumayo ako mula sa sofa, naglakad patungo sa bintana at tumingin sa kalsada sa ibaba. Ang daming tao, mga nagmamadali, mga tumatawid, mga tila walang pakialam sa kung ano ang nangyayari sa akin. Isa akong mantsa sa mundong ito, isang karakter na hindi mahalaga sa kanilang mga kwento. Sa isang iglap, naramdaman ko ang bigat ng pag-iisa. Isang bigat na hindi ko pa naramdaman kahit noong kinailangan kong itago ang relasyon namin ni Marco sa lahat. Kahit noong alam kong ako ang dahilan ng sakit ng ibang tao, hindi ko naramdaman ang ganitong klase ng kawalan. Sa wakas, naiintindihan ko na ang pagkuha ng isang bagay na hindi para sa iyo ay hindi kailanman magdadala ng tunay na kaligayahan. Maya-maya, naramdaman kong tumutunog ang aking telepono. Isang tawag mula kay Ana, ang matalik kong kaibigan. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong nakaramdam ng kaba. Sinagot ko ang tawag at agad niyang sinabi ang balita. Alam mo bang nagkabalikan sina Marco at ang asawa niya? Napatigil ako. Napatanga. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang sinabi niya. Ang mundo ko, na sa tingin ko'y wala nang mas lalala pa, ay biglang nagiba ng tuluyan. Ang lalaking iniwan ng lahat para sa akin, ang lalaking ipinaglaban ko sa kabila ng galit at paghusga ng ibang tao, ay bumalik sa babaeng iniwan niya. At ako, iniwan niya sa wala. Sigurado ka ba? Tanong ko, mahina ang boses, halos isang bulong. Oo, nakita ko sila kahapon sa mall. Magkasama sila, hawak ang kamay, masayang masaya. Mukhang mas maayos na sila ngayon, sagot ni Ana, walang alinlangan sa tinig niya. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang balitang yon. Paano? Paanong sa lahat ng ginawa ko? Sa lahat ng sakripisyong ipinaglaban ko? Sa lahat ng sakit na tinanggap ko? Siya pa rin ang bumalik sa babaeng unang sinaktan niya. Hindi ba't ako ang pinili niya? Ako ang inibig niya? Ako ang dahilan kung bakit niya iniwan ang pamilya niya? Ngunit sa ilalim ng galit, na nararamdaman ko kay Marco, naramdaman kong bumabalik ang sakit na matagal ko nang itinago. Hindi lang ito tungkol sa kanya. Hindi lang ito tungkol sa pagkawala. Ito ang buo kong buhay. Isang pagkakamali, isang maling desisyon, isang maling pag-asa. Ako ang dahilan kung bakit nasira ang pamilya ng ibang tao. Ako ang dahilan kung bakit may isang babae ang umiyak gabi-gabi, nagtanong kung bakit siya iniwan. At ngayon, sa pagbalik ni Marco sa kanya, parang sinampal ako ng katotohanan. Hindi ako kailanman magiging sapat. Hindi ako kailanman magiging tama. Tinitigan ko ang bintana, umaasa na may sagot sa kawalan. Ngunit ang sagot ay nasa loob ko na. Matagal nang nandyan, pero hindi ko kayang tanggapin. Ako ang dahilan kung bakit ako iniwan. Ako ang dahilan kung bakit hindi nagtagal ang lahat. Ang relasyon namin ni Marco ay itinayo sa kasinungalingan, sa pagtataksil, sa pagkasira. At paano magiging matatag ang isang bagay na ganap na mali mula sa simula. Sa huling pagkakataon, tumingin ako sa sofa, sa bintana, sa bawat sulok ng unit na ito. Ang lugar na ito
Ang tahanan na ito ay hindi kailanman naging akin. Isa lang itong pansamantalang taguan, isang ilusyon ng kaligayahan. Ngayon, alam kong oras na para umalis. Oras na para harapin ang katotohanan, ang karma, ang realidad na ako ang nagdulot ng sakit sa iba. At ngayon, nararamdaman ko na ang sakit na yon. Ngunit bago ko pa magawang umalis, narinig kong may tumunog sa pintuan. Isang malakas na katok. 3 beses. Mabigat. Parang may gustong ipaalam. Tumigil ako sa pagbukas ng bintana. Tumingin sa pintuan na parang may halimaw sa likod nito. Sino? Sino ang nasa labas? At bakit parang bumibigat ang hangin? Pagkaraan ng 2 taon naming lihim na relasyon ni Marco, akala ko'y sapat na ang pagmamahal na naipon namin para bumuo ng sarili naming mundo. Iniwan niya si Clara, ang kanyang legal na asawa, para sa akin. Sa simula, akala ko'y tagumpay iyon. Isang patunay na talo ang pag-ibig nila sa nararamdaman namin. Ngunit sa kabila ng kanyang matamis na mga salita at pangakong ako lang ang mahal niya, hindi ko maiwasang maramdaman ang bigat ng ginawa namin. Parang may anino sa bawat halik, sa bawat yakap, sa bawat gabi na magkasama. Ngunit anong magagawa ko? Ako ang pinili niya, hindi si Clara. Ang bahay na itinayo namin ay puno ng magagarang gamit, ngunit walang init. Nagsimula akong mapansin ang mga pagbabago kay Marco. Hindi na siya masyadong tumatawa tulad ng dati. Hindi na siya masyadong masigla tuwing umuwi. Madalas siyang tahimik, tila malayo ang iniisip kahit magkatabi kami. Hindi ko alam kung iniisip niya si Clara o kung nagsisisi siya sa mga desisyong ginawa niya. Ngunit hindi ko rin siya matanong. Bawat tanong na sinubukan kong bitawan, parang may pader na pumipigil sa akin. Isang gabi, bumuhos ang malakas na ulan. Nakaupo kami sa sala, nakatitig sa telebisyon, ngunit ni isa sa amin ay hindi nakikinig sa palabas. Marco, mahal mo pa ba ako? Tanong ko. Boses ko'y bahagyang nanginginig. Hindi ko alam kung bakit ko yun tinanong, pero tila hindi na ako makapaghintay ng sagot. Tumingin siya sa akin, ngunit walang emosyon sa kanyang mukha. Ano ba ang inaasahan mo, Mia? Tanong niya. Ang malamig na tono ng kanyang boses ay parang kutsilyo sa dibdib ko. Marco, hindi ko alam kung bakit parang ang layo mo na sa akin. Hindi ba't ito ang gusto natin? Hindi ba't ito ang pinangarap natin? Pilit kong hinugot ang lakas ng loob para iparating ang sakit na nararamdaman ko. Ngunit tila wala siyang narinig. Tumayo siya at tumalikod sa akin. Hindi lahat ng pangarap dapat tuparin, Mia. Hindi lahat ng bagay tama. Ang mga salitang yon ang nagbigay sa akin ng sagot na matagal ko nang kinatatakutan. Ang inakala kong pagmamahal na walang hanggan ay unti-unting naglaho sa isang iglap. Ang mga sumunod na araw ay naging mas mabigat. Hindi na niya ako tinatawagan tulad ng dati. Kahit nasa iisang bahay kami, pakiramdam ko'y magkalayo pa rin kami. Isang umaga, umalis siya nang hindi nagpaalam. Sinubukan kong tawagan siya, ngunit hindi siya sumasagot. Nang bumalik siya kinagabihan, may kakaibang ekspresyon sa mukha niya. Tila may pinagbago. Tila may desisyon na siyang nagawa. Mia, kailangan nating mag-usap. Sabi niya habang iniwas ang tingin sa akin. Tumingin ako sa kanya. Naghahanap ng kahit kaunting pag-asa sa kanyang mga mata. Ngunit wala. Blangko. Ngunit bago siya magsalita, may naramdaman akong kilabot sa hangin. Alam ko na kung ano ang susunod niyang sasabihin. Hindi na ito gumagana. Hindi ko na kayang ipagpatuloy ito. Ang sakit ng kanyang mga salita ay parang hampas ng alon na paulit-ulit akong tinatamaan. Sinubukan kong magpaliwanag, magmakaawa. Ngunit tumalikod siya at iniwan ako sa gitna ng sala. Habang nakaupo ako, iniisip ang mga nangyari, biglang tumunog ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Clara. Hindi ko alam kung paano niya nakuha ang numero ko, pero binuksan ko pa rin ito. Salamat, Mia. Salamat sa pagtulong mong makita ko kung sino talaga si Marco. Hindi mo man siya naipaglaban. Natutunan kong hindi lang siya ang mundo ko. Sana matutunan mo rin iyon.
Hindi ko alam kung paano ko yon dapat tanggapin, bilang insulto o paalala. Ngunit ang sakit ng katotohanan ay mas malalim kaysa sa anumang galit ko kay Clara. Ang iniwan ko, ang sinira ko, ay bumalik sa akin ng mas malala. Ang kinatatakutan kong mangyari ay nagkatotoo. Iniwan ako ni Marco at sa huli, ako ang talunan. Ngunit ang twist ay dumating kinabukasan. Habang nagliligpit ako ng mga gamit ni Marco sa aming kwarto, may nahulog mula sa kanyang drawer. Isang maliit na papel na may sulat kamay. Ang mga salita doon ang nagpabago sa lahat ng akala ko. Mia, mahal kita, pero hindi ko kayang ibigay ang sarili ko ng buo. Hindi ko kayang magpatawad sa sarili ko sa ginawa natin kay Clara. Ang bawat araw na magkasama tayo ay isang paalala ng kasalanan natin. Hindi ko alam kung paano kita iiwan, pero alam kong ito ang tamang gawin. Sa likod ng papel na yon, may larawan ni Clara. Nakatitig sa kamera, masaya, puno ng buhay. Bigla kong naisip, bumalik ba si Marco sa kanya? Nagsimula akong magtanong sa sarili. Hindi ko alam kung ang desisyon niyang iwan ako ay para bumalik o para maging malaya. Ngunit isang bagay ang sigurado, ako ang dahilan kung bakit nawasak ang buhay nila. At ngayon, ako ang nasa lugar ni Clara. Nagising ako sa kalagitnaan ng gabi. Pawis na pawis kahit malamig ang hangin mula sa nakabukas na bintana. Panaginip na naman. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko nang napanaginipan ng eksenang yon. Siya, si Carla, ang babaeng pinalitan ko sa buhay ni Marco. Sa panaginip ko, nakatayo siya sa harap ko, walang sinasabi. Pero ang mga mata niya ay puno ng mga tanong na parang mga sibat na tumatama sa dibdib ko. Pagod na akong magtago. Pagod na akong magpanggap na masaya. Pero sino ang makikinig sa akin? Sino ang magpapatawad sa akin? Ako ang may kasalanan. Ako ang pumasok sa relasyon nila, ang sumira sa tiwala, ang nagbigay ng dahilan para magkalamat ang buhay nilang dalawa. Noong una, akala ko'y pag-ibig ang dahilan kung bakit ko ginawa iyon. Akala ko'y tama na ang maging masaya ako kahit pa may masasaktan. Pero maling-mali pala ang iniisip ko. Hindi pag-ibig ang nagtulak sa akin, kundi ang pagiging makasarili. Ang kagustuhan kong makuha ang hindi akin. Ang paghahangad ko sa bagay na alam kong bawal. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng ngiti. Si Marco ang tipo ng lalaking hindi mo mapapalampas. Magaling magsalita, may karisma, at laging may oras para sa mga nasa paligid niya. Sa tuwing magtatagpo ang mga mata namin, pakiramdam ko'y may koneksyon, bagay na hindi ko kailanman naramdaman sa iba. Pero alam ko kung ano siya. Alam kong may Carla sa buhay niya. Alam kong hindi ako dapat umasa. Pero kahit alam ko ang totoo, hindi ko inurungan ng tukso. Unti-unti, hinayaan kong pumasok si Marco sa buhay ko, sa puso ko. Naging maingat kami. Mga lihim na pag-uusap, mga sulyap na parang walang ibang tao sa paligid. Hanggang sa dumating ang araw na tuluyan na naming nilabag ang mga panuntunan ng moralidad. Hindi ko makakalimutan ang araw na nalaman ni Carla ang tungkol sa amin. Dumating siya sa opisina ni Marco. Basag ang mukha, basag ang puso. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagwala. Tumitig lang siya kay Marco at sa akin. Ang tingin niya'y parang isang salamin. Pinakita nito ang lahat ng kasalanan ko, lahat ng kahihiyan ko. Bakit? Tanong niya. Mahina pero puno ng sakit. Hindi ako sumagot. Hindi ko magawa. Si Marco ang nagsalita, pero walang saysay ang paliwanag niya. Wala sa amin ang nagbigay ng sapat na sagot para sa tanong ni Carla. Umalis siya noon, tumatakbo, umiiyak, at sa halip na makaramdam ng guilt, ang naramdaman ko'y relief. Wala na siya. Sa wakas, akin na si Marco. Akin. O iyon ang akala ko. Sa mga unang buwan ng pagiging opisyal namin ni Marco, akala ko'y maayos ang lahat. Masaya ako. Masaya siya. Pero unti-unti, nag-iba ang pakikitungo niya. Naging malamig, naging tahimik. Kapag tinanong ko kung ano ang problema, lagi niyang sinasabi, wala. Pero alam kong mayroong mali.
Alam kong mayroong kulang. Isang araw, nakatanggap ako ng mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Alam mo bang si Marco at Carla ay nagkikita pa rin? Natawa ako noong una. Akala ko'y isa lamang itong paninira. Pero habang tumatagal, hindi ko mapigilang magtanong sa sarili ko, totoo nga kaya? Sinubukan kong baliwalain ang mensahe, pero hindi ako nakatiis. Isang gabi, sinundan ko si Marco nang sabihin niyang may business meeting siya. Nakita ko siya sa isang coffee shop, nakaupo sa harap ni Carla. Ang mga mata niya, ang ngiti niya, ibang-iba. Hindi ko na siya nakitang ganoon kasaya sa tuwing magkasama kami. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi ng gabing iyon. Parang naubos ang lakas ko. Parang nawala ang lahat ng tiwala ko sa mundo. Ako ang pumasok sa relasyon nila, ako ang sumira. Pero bakit parang ako ang naagawan ngayon? Bakit parang ako ang iniwan? Kinabukasan, hinarap ko si Marco. Diretso ang tanong ko, nakikita mo pa rin ba si Carla? Hindi siya sumagot agad. Tumitig lang siya sa akin. Pero sa titig na yon, alam ko na ang sagot. Hindi ko na iwasang umiyak. Galit? Oo. Sakit? Mas oo. Pero higit sa lahat, naramdaman ko ang karma. Ang bigat ng kasalanan ko na bumalik sa akin. Hindi na ito gumagana. Sabi ni Marco, malamig ang boses. Hindi kita mahal. Hindi ko na kaya. Hindi ko alam kung paano ko hinarap ang mga sumunod na araw. Hindi ko alam kung paano ako bumangon mula sa kama. Ang bawat sulok ng mundo ko'y parang may paalala ng lahat ng mali kong ginawa. Ang bawat tunog, amoy at tanawin ay parang boses ni Carla na nagtatanong, bakit? At habang iniisip ko kung paano ko haharapin ang lahat, biglang tumunog ang telepono ko. Isang tawag mula sa hindi kilalang numero. Sinagot ko ito. Nanginginig ang kamay ko. Alam mo bang ikakasal na si Marco at Carla? Tanong ng boses sa kabilang linya. Malamig at puno ng galit. Halos malaglag ang telepono ko sa sahig. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, akala ko'y nakuha ko na ang lahat ng gusto ko. Ang magarang apartment, ang mga regalo, ang mga hapunan sa mamahaling restaurant. Lahat ng iyon ay nagmula kay Adrian, isang lalaking may asawa na pinili kong akitin sa kabila ng alam kong may tahanan siyang binuo kasama ang kanyang asawa, si Leila. Sa bawat paglalandi, sa bawat pagnanasa, inisip ko noon na ako ang mas espesyal, ako ang pinili, ako ang minahal, ako ang nauna sa lahat. Pero hindi ko inakala na ang bawat hakbang ko palapit sa kanya ay isa ring hakbang papalayo sa sarili kong kaligayahan. Isang umaga, habang nakahiga ako sa kama, nagising akong wala si Adrian sa tabi ko. Hindi ito ang unang beses na nangyari, ngunit may kakaibang lamig ang araw na yon. Tumayo ako, tinungo ang kusina, inaasahang makita ang tasa ng kape niya sa lamesa. Wala. Walang kahit anong bakas na naroon siya kagabi. Sinubukan kong tawagan ng kanyang telepono, ngunit dire-diretso ang pagring. Hindi sumasagot. Sa loob ng ilang oras, pilit kong pinakalma ang sarili. Siguro nagkaroon lang siya ng emergency sa opisina. Siguro na late lang siya sa meeting. Ngunit habang lumilipas ang mga oras, unti-unting bumibigat ang dibdib ko. Sa bawat minutong dumadaan na hindi siya nagpaparamdam, parang may kumakain sa akin ng buhay. Pagkalipas ng 3 araw, nagpasya akong puntahan siya sa opisina. Hindi ko na inala ang kahihiyan. Wala akong pakialam kung makita ako ng mga tao roon. Ngunit pagdating ko, isang receptionist ang nagsabi sa akin na wala si Adrian. Nag-leave po siya, ma'am. Hindi po namin alam kung kailan babalik, sabi niya. Halos mabitawan ko ang bag ko sa narinig. Sa puntong yon, alam kong may mali. Nagmadali akong umuwi, umaasang may iniwang mensahe si Adrian sa apartment. Ngunit wala. Walang kahit anong sulat, text o tawag. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang ganap na kawalan. Ang mga pader ng apartment na dati mukhang napakaganda ay naging malamig at mapanglaw. 1 linggo ang lumipas bago ko nalaman ang sagot.
Sa pamamagitan ng isang kaibigan, nalaman ko na si Adrian ay bumalik kay Leila. Ang lalaking iniwan ng kanyang asawa para sa akin ay ngayon bumalik sa babaeng sinira ko. Hindi ko alam kung anong mas masakit, ang katotohanang iniwan niya ako o ang pag-alala kung paano ko pinaglaruan ang puso ng isang tao na wala namang kasalanan sa akin. Sa gabing iyon, hindi ko napigilan ang sarili kong umiyak. Ang sakit ay bumalot sa akin ng parang apoy. Hindi ko ito matakasan, hindi ko ito maibsan. Ngunit kasabay ng bawat luha ay ang mga alaala ng mga ginawa ko. Naalala ko kung paano ko sinadya ang magpakita sa mga lugar kung saan madalas si Adrian. Paano ko ginamit ang bawat salita upang durugin ang tiwala niya kay Leila. Paano ko ginawang armas ang aking kagandahan para akitin siya. Lahat ng yun ay pilit bumabalik sa akin, tulad ng mga multong hindi mapakali. At doon, sa kalagitnaan ng aking pag-iyak, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko pa nararamdaman noon. Hindi lang ito sakit, ito'y pagkamuhi sa sarili. Ako ang may kasalanan. Ako ang gumawa ng lahat ng ito. Ang karma na bumalik sa akin ngayon ay ako mismo ang nagbigay daan. Ngunit hindi doon natapos ang lahat. Kinabukasan, habang papunta ako sa grocery store upang bumili ng pagkain, bigla akong natigilan sa isang eksena sa kalsada. Naroon si Leila, ang babaeng minahal ni Adrian, ang babaeng sinira ko. Hawak niya ang kamay ni Adrian at pareho silang nakangiti. Ngunit ang mas ikinabigla ko ay ang batang babae na nasa pagitan nila. Isang bata na may hawak na lobo na masayang tumatakbo sa harapan nila. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ko maialis ang tingin ko sa kanila. Ang saya nila ay hindi maitatanggi. Ang mga mata ni Adrian ay puno ng pagmamahal habang nakatingin kay Leila. Ang mga mata ni Leila ay puno ng kapatawaran habang nakatingin kay Adrian. At ang bata ay tila simbolo ng bagong simula, ng muling pagbuo ng pamilya nila. Habang nakatayo ako roon, isang matandang babae ang biglang tumabi sa akin. Ang saya nila, no? Sabi niya. Tumango ako, kahit na ang lalamunan ko'y tila nakabara. Ang tunay na pagmamahalan, kahit anong pagsubok, bumabalik sa kung saan ito nararapat. Dagdag niya bago maglakad palayo. Hindi ko alam kung anong mas malakas, ang tunog ng tibok ng puso ko o ang bigat ng mga salitang narinig ko. Ngunit sa eksaktong sandaling yon, naunawaan ko ang katotohanan. Hindi ako kailanman naging bahagi ng tunay na pagmamahalan. Ako ang naging hadlang, ang naging salarin, ang naging aral para sa isang relasyong mas malaki kaysa sa akin. Umuwi akong tulala. At sa pagpasok ko sa apartment, naramdaman ko ang isang malamig na hangin na tila pumuno sa buong lugar. Hindi ko alam kung paano, ngunit may kakaibang pakiramdam na parang may nagbago. Ang lahat ng mga bagay na ibinigay ni Adrian, ang mga mamahaling regalo, ang mga alaala ng kasalanan, ay biglang nagmukhang walang halaga. Sa sulok ng mesa, may isang piraso ng papel na hindi ko napansin kanina. Walang pangalan, walang petsa. Ngunit sa ilalim ng sulat kamay na mensahe, alam kong si Adrian ang nagsulat. Isa lang ang nakasulat. Walang nananalo sa kasinungalingan, lalo na sa larong ginawa natin. Tumigil ang mundo ko. Nakatitig ako sa salamin, hindi ko alam kung bakit tila ibang tao ang nakikita ko. Hindi ko maikakaila. Ako ang dahilan kung bakit nasira ang relasyon nila. Ako ang pumagitna, ang sumira, ang naging dahilan ng pag-iyak ng isang babaeng walang ibang kasalanan, kundi ang magmahal ng lalaki na hindi marunong makontento. Pero noong mga panahong yon, hindi ko iniintindi ang tama o mali. Ang mahalaga lang sa akin ay siya at ang pakiramdam na ako ang pinili niya kahit pa may ibang nagmamay-ari sa puso niya. Sa bawat bulong niya ng ikaw lang ang mahal ko, naniwala ako. Sa bawat lihim na pagtatagpo namin, sa bawat oras na ginugol niya sa akin, naramdaman ko ang kapangyarihan. Ako ang naging dahilan ng paglayo niya sa asawa niya, sa pamilya nila. Sa panahong iyon, hindi ko iniisip ang mga luha ng babae,
Sa kabilang panig, hindi ko siya kilala. Hindi ko rin siya gustong kilalanin. Ang mahalaga lang ay ako ang nasa gitna ng mundo niya. Pero hindi pala permanente ang lahat. Akala ko, kapag nakuha mo ang isang bagay ng sapilitan, mananatili ito sa'yo. Mali pala. Isang araw, bigla siyang naging malamig. Ang dating malalambing na mensahe, ang mga palihim na tawag, ang mga bulong na ikaw ang buhay ko, unti-unting nawala. Napansin ko ang pagbabago, pero pilit kong iniwasan ang pag-aalinlangan. Nagpakabaliw ako, nagpakabingi, hanggang sa tuluyan na siyang hindi sumipot sa mga usapan namin. Tuluyan na akong iniwasan na parang isang papel na natapos basahin. Isang linggong puro tanong ang gumugulo sa isip ko. Anong nangyari? May nagawa ba akong mali? Pero walang sagot. Hindi siya tumawag, hindi siya nagpakita. At sa loob ng mga araw na yon, unti-unting bumalik sa akin ang alaala ng mga panahong ako ang nasa kabaligtaran ng sitwasyon. Ako ang tumanggap ng atensyon, ng pagmamahal, habang may isang taong umiiyak sa likod. Sa wakas, naglakas loob akong puntahan siya. Alam ko kung saan siya nakatira. Dati na naming napag-usapan yon. Bit-bit ang galit. Hinanap ko siya sa lugar na dati niyang sinasabi na comfort zone niya. Pero ang sumalubong sa akin ay isang eksenang hindi ko inaasahan. Nandun siya, nakangiti, kasama ang asawa niya. Ang babaeng iniwan niya para sa akin. Halos hindi ako makagalaw. Ang tingin niya sa akin ay tila wala akong halaga. Ang dating lalaking umangkin sa puso ko ay tila nagbago na. Ang mga mata niya, na dati puno ng init tuwing magkasama kami, ngayon ay malamig na parang yelo. Hindi ko alam kung paano ako nakalapit sa kanila. Pero nagawa ko. At nang magtama ang mga mata namin, ang sinabi niya ay nagpaiyak sa akin. Pasensya na, pero wala na akong nararamdaman para sa'yo. Para akong sinaksak. Ang bawat salita, parang kutsilyong pumunit sa puso ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Pilit na pinipigilan ng pag-iyak, pero hindi siya nagsalita. Ang asawa niya ang sumagot. Isang sagot na hinding-hindi ko makakalimutan. Alam ko ang lahat. Alam ko kung paano mo siya tinangay. Pero hindi ko siya binitawan. Alam kong babalik siya sa akin dahil ako ang totoong mahal niya. Hindi ko alam kung paano ako nakalayo sa lugar na yon. Hindi ko na rin alam kung paano ako nakauwi. Ang alam ko lang, ang sakit ay mas malalim kaysa sa inaasahan ko. Hindi lang ito tungkol sa pagkawala ng isang lalaki. Ang sakit ay dulot ng pagkakatanto na ako ang nagdulot ng parehong sakit sa iba. Ngayon, ako ang iniwan. Ako ang nag-iisa. Isang linggo akong hindi lumabas ng bahay. Binura ko ang mga larawan namin, ang mga mensahe niya. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko maalis ang alaala ng mga sandaling kami pa. Hindi ko rin maalis ang alaala ng mga luha ng babaeng yon, ang babaeng nilabanan ko. Pero sa huli, siya ang nagtagumpay. Sa loob ng katahimikan, narinig ko ang isang tunog mula sa telepono ko. Isang mensahe. Akala ko siya ang nagpadala. Pero hindi. Hindi ko kilala ang numero, pero binuksan ko ang mensahe. Isa lang ang nakasulat. Alam kong nasaktan kita, pero alam kong mas nasaktan mo siya. Huwag kang mag-alala. Sa huli, babalik sa'yo ang lahat ng ginawa mo. Bigla akong nanginig. Sino ang nagpadala ng mensahe? Paano niya nalaman ang lahat? Tumayo ako at sinilip ang bintana, pero wala namang kakaiba. Sinubukan kong tawagan ng numero, pero hindi ito makontak. Ang tanong sa isip ko ngayon ay hindi na kung bakit ako iniwan, kundi kung sino ang nagmamasid sa akin. Sa wakas, umabot ako sa puntong kailangan kong harapin ang katotohanan ng buo. Hindi ko na maikakaila ang bigat ng ginagawa ko. Sa bawat araw na lumilipas, ramdam ko ang pagkalunod sa kasalanan na ako mismo ang may kagagawan. Ang relasyong tinangka kong buuin mula sa pagkasira ng iba ay unti-unting nagiging parang buhangin sa pagitan ng aking mga daliri. Hindi ko mahawakan, hindi ko mapanatili. Si Marco
Ang lalaking iniwan ng kanyang asawa para sa akin ay nag-iba na. Dati, ang mga salita niya ay puno ng pangako, ng init, ng katiyakan. Ngayon, ang mga mata niya ay parang may laging hinahanap na hindi ko maibigay. Hindi ko alam kung ako ba ang problema o kung siya mismo ang nagsisising iniwan ang dati niyang buhay. Ang mga pag-uusap namin ay naging malamig, parang may harang na hindi ko maipaliwanag. Sa tuwing tinatanong ko siya kung may mali, ang sagot niya ay paulit-ulit. Pagod lang ako. Ngunit paano ba ako makukumbinsi? Paano ba ako makakapaniwala na walang problema kung ang mga gabi naming magkasama ay nauuwi sa katahimikan? Ang dating mga haplos na puno ng pagmamahal ay naging mekanikal, walang saysay. Ang dating mga yakap na tila walang hanggan ay naging mabigat, parang may pasanin. Ako ang pinili niya. Ako ang dahilan kung bakit nasira ang pamilya niya. Hindi ba't dapat ako ang nagbibigay sa kanya ng kasiyahan? Isang gabi, habang umuulan, naramdaman ko ang kakaibang lungkot. Nasa tabi ko si Marco, ngunit parang wala siya roon. Nakatingin siya sa labas ng bintana, sa ilaw ng mga poste na sumasalamin sa basang kalsada. Pinilit kong basagin ang katahimikan. Marco, sambit ko, mahina ngunit puno ng tensyon. May problema ba tayo? Hindi siya sumagot agad. Tumalikod siya sa bintana at tumingin sa akin, ngunit hindi ko maipinta kung anong emosyon ang nasa mukha niya. Ano bang gusto mong marinig, Celia? Tanong niya. Malamig ang tono. Napipi ako. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Gusto ko sana siyang yakapin, ngunit natakot ako. Baka tuluyan na siyang lumayo kung pilitin ko pa. Nandito ka, pero parang wala ka naman. Tugon ko, pilit na pinipigilan ang pagluha. Hindi ko na alam kung anong nangyayari sa atin. Dati, parang buo tayo. Parang sigurado ka sa akin. Pero ngayon, napabuntong hininga siya. At sa unang pagkakataon, umamin siya. Celia, hindi ko alam. Hindi ko alam kung tama ba ang ginawa ko. Sinira ko ang buhay ko. Sinira ko ang buhay ng iba. At para saan? Para sa atin? Para sa relasyon na? Hindi ko na sigurado kung mahalaga pa sa akin. Parang bumagsak ang mundo ko. Ang mga salitang binitiwan niya ay dumurog sa puso ko. Sinira niya ang lahat para sa akin. At ngayon, ako na ang pinagsisisihan niya. Hindi ko napigilan ang galit. Hindi mo ba naisip yan bago mo ako pinili? Hindi mo ba naisip yan bago mo iniwan ang asawa mo? Huwag mong sabihin sa akin na ako lang ang may kasalanan dito, Marco. Tumayo siya. Pinahid ang sariling mukha at naglakad papunta sa pintuan. Akala ko aalis siya. Ngunit tumigil siya sa pinto at humarap sa akin. Hindi kita sinisisi, Celia. Pero hindi ko rin alam kung paano tayo aabot sa tama mula sa mali. Hindi ko alam kung paano ko mababawi ang lahat ng nawala sa akin. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tuluyan siyang lumabas. Naiwan akong mag-isa. Hindi alam kung saan ako pupunta o kung ano ang gagawin. Ang ulan ay lalong bumuhos. Parang sinasabayan ng sakit na nararamdaman ko. Ang mga pangako namin noon ay parang bula. Wala nang natira. Sa gitna ng aking pagkalugmok, bigla kong naalala ang isang bagay. Isang bagay na hindi ko dapat kinalimutan. Ang asawa ni Marco, si Lila. Dati, siya ang dahilan kung bakit ako nagkaroon ng galit at inggit. Pero ngayon, sa kabila ng lahat ng nangyari, naisip ko ang sakit na naidulot ko sa kanya. Kung ako nga, na may bahagi sa tagumpay ng relasyong ito, ay nagdurusa, paano pa kaya siya? Ang babaeng iniwan, ang babaeng niloko, ang babaeng nasira ang buhay. Ako ang dahilan ng lahat ng ito. Nasa ganitong pag-iisip ako nang biglang tumunog ang telepono ko. Hindi ko inaasahan ang tawag na yon. Si Lila. Sa una, natigilan ako. Paano niya nakuha ang numero ko? Bakit siya tumatawag? Puno ng kaba ang dibdib ko habang sinagot ko ang tawag. Lila? Tanong ko. Halos pabulong. Celia, sagot niya. Mahinahon, ngunit may halong bigat. Alam kong hindi mo ako inaasahan, pero kailangan nating mag-usap.
Ang mundo ko ay tuluyang nabaliktad. Hindi ko alam kung anong sasabihin o gagawin. Ngunit bago pa man ako makasagot, narinig ko ang huling mga salita niya bago tuluyang magtapos ang tawag. May isang bagay kang hindi alam at oras na para malaman mo.